So, I've been a fan of skater community kahit sa States. Kaya yan Thrasher trip ko talaga. Doon talaga siya kinopya. Doon talaga siya kinopya. Doon talaga siya kinopya. What's up mga kapeng? Sa kayong lahat at today meron na naman tayo napakainit na reaction video about nga dito sa bagong upload neto ni Rendon Labrador at pagbibigay niyang payo dito kay Pio Balbuena na kung saan mga kapengyo inagrihan naman no ni Pio Balbuena etong paggaya sa mga kilalang brand katulad ng mga New Era, Vintage Cup at sinasabi nga dito ni Pio na inspired nga daw talaga rin sila dito sa mga cups na to na kung saan bata pa man tayo mga kapengyo, alam naman natin na talagang yung mga New Era na yan, di pa nga ako buhay meron na yan, no? Kahit yung mga Vintage Cup na yan, talaga naman marami talagang humahanga dyan, kaya kada labas ng mga Vintage Cup, New Era, mga Jordan Cup, talagang sold out agad sa Amerika yan, ubos ka agad. So dito mga kapengyo, inamin mismo ni Pio Balbuena na talagang na-inspire din sila ron, pero hindi naman daw lahat ng cups nila puro gaya. Kumbaga, yung iba lang, may mga pattern na pinaggayahan sila ron, pero meron din naman iba na talagang sariling gawa nila. Which is, totoo naman mga kapengyo, no? At ako naman sa totoo lang, yan lang ang gusto kong marinig dito kay Tol Pio, no? Na kung saan talagang pag inamin niya, gaya nito, wala nang pasikot-sikot, wala nang paligoy-ligoy, inamin niya, no? Yan ang maganda. At least mauunawaan natin siya kung bakit siya nagbebenta ng mga tambay cup na ngayon talagang putok na putok. At tara mga kapengyo, sabay natin panoorin yan dito sa interview nga ni Rendon Labrador sa kanya. Lahat naman nagsisimula sa paggagaya. Nagkataon lang na talagang sumikat yung sa'yo. Oh. Nakita ka na spotlight Ganun talaga. May interview si Rico Blanco noon, natuwan-tuwa ako, sabi niya, walang original sa mundong to. Ang original lang dito Diyos. Lahat yan Lahat may peg, may inspirasyon, ganyan. Even the designs Umabot na ng version 18. Oh, 18. Ngayon lang di ba? Pero noon pa man, meron. Pero hindi mas malala lang ngayon. Hindi ganun ka todo. Tuwing kada release namin, inaabangan kung ano yung itsura ng cups. Pero still, we strive pa rin to make mga yung pure na original. Pero sila, hanapin pa rin nila katulad nito, may nilabas kami logo, yung pang side. Yung side nito, black lang P. Yung T-crown. Siyempre, ang dali i-search sa Google. Sa search mo lang, font with crown. Ang iba-aba to ng basher. Kahit hindi naman namin dun kinopya. So, may iba kami na honestly, talagang inspired talaga dun sa mga brands na yun. So ayan mga kapengyo, no, speaking of inspired, talagang inamin mismo no, ni Pio na may iba naman daw, may iba silang mga cups na talagang doon nga nila kinuha yung konsepto. Na kung saan, dyan, bumibili ba ako kay Tol Pio, capital S sa'yo Tol Pio, talagang solid yan, no. Tayo naman mga tao, gaya nga nasabi ko sa mga nakaraang kong vlog, wala naman taong perpekto. No, lahat naman tayo nagkakamali. Pero yung hindi mo aaminin yung pagkakamali mo, yun yung pangit. Pero dito mga kapengyo, sa pag-amin ni Pio na talagang na-inspire nga sila sa mga talagang malulupit na cup, mga nauna, no? Talagang dyan lang sa sagot niya na yan. Game over na Ano na ako sa kanya, no? Yung saludo na ako sa kanya. Dyan pa lang sa pag-amin niya na yan. At saka mas maganda naman talaga yon na inaamin din niya para at least yung mga ibang fans niya, paniniwala na siya, no? Kumbaga, habang nagnenegosyo tayo at nagbebenta tayo ng cup, much better talaga gumawa tayo ng sariling atin. Pinakamaganda talaga, pinaka-the best talaga. Ito siguro yung nangyari kay Pio, talagang minumulat lang siya, no, ng itaas na mas gumawa ka pa, no? Mas lupitan mo pa. Pang atin talaga, sariling atin para at least mag-boom talaga lalo, no? Kumbaga, mas magiging proud talaga tayo. Totoo 'yun. Normal naman 'yun dito kasi sa Pilipinas. Ang dami malalalang problema. Oo. Kaya yun yung problema natin. Totoo yan. Lahat ng mali mo, masisita ka. Di ba? Kaya kahit anong gawin mo rin sa Pilipinas, may masasabi talaga yung tao sa'yo. Nag-transition ka na kasi. Totoo yan. Pag tumatawid ka talaga sa sa buhay mo, may pressure yan. May mga umaharang talaga. Diba? Dati, nagubagawa ka ng mga cups mo, products mo. Okay lang naman sa tao, di ba? Tapos ngayon, nung sumikat na, nandito ka na, tsaka kanila hilahin pababa or sisitahin, may masasabi. Iniisip ko rin yung pinanggagalingan nila na bakit Actually, yung mga nanghihila pababa dito kay Pio, siguro yun yung isa sa mga bashers niya, no?
Alam nyo, sa totoo lang, dito sa social media, hirap talaga, no? Kasi lahat dito sasapuhin mo eh, no? Lalo na pagka bida-bida ka dito sa social media, naku po, siguradong mababash ka rito, pero dapat sanay ka sa lahat ng yan, no? At katulad ng nangyayari ngayon kay Pio, gaya nga ng sabi ni Rendon Labrador, sumisikat na kasi, mas kumbaga sikat na, mas lalo pa ang sumisikat, lalong umaangat, talagang may mga haharang sa'yo. Ganun talaga, may mga habla, no, na kung saan, dapat, yun yung maging inspirasyon mo. Ako, sa totoo lang, dumaan din naman ako sa maraming basher, no, nung mga panahon na kay Boy Tapang, at sa mga Brusco Bros, dumaan din ako dyan, mga kapenyo, lahat yan pinagdaanan ko na. Kaya lahat ng mga comments sa akin, ng mga wala na mga kapenyo, ano na kung ikaw ay isang social media influencer at tanggap mo na sa sarili mo na talagang lahat ito talaga yung ma-receive mo, wala na mga kapenyo, bato ka na sa lahat ng yan. Yung kumbaga, mabasa mo yan, parang wala na lang sa'yo. Ganun talaga sa mundo na to, kaya payo ko rin sa mga papasok talaga sa social media, tatagan nyo yung dibdib nyo. Kung mga ano-ano lang kayo, yung mabilis kayong tamaan, masasaktan kayo, dibdibin nyo, hindi kayo pwede dito sa social media. Gaya na lang si Doc Willie Ong, di ba? Sinasabi niya, kaya siya nagka-cancer dahil sa mga basher, masyado niyang dinibdib, di ba? Yun yung mahirap. Pero kung easy-easy ka lang, wala yan, mga kapengyo. Parang bad trip sila. Sobrang lala ng kinakagalit nila. Na parang yung problema nila sa buhay nila, yung cup namin. Parang, ba't ganyan kayo magsalita? Bakit? Ito yung binigay pala sa akin ni Pio, uno. Oo. Trasher, maganda yan. Yung pinakauna. Version 1 yan. Ano yan? 4. 4. Pero mataas Version na value 4. niya, nasa 6,000 yan ngayon. Grabe, no? Yung pinakamahal ngayon is yung watawat. Yan, yung pinakamataas ngayon. Ngayon yung nag-i-issue ngayon Kasi first namin yung na-release na ganun. Tapos, hindi siya vintage. Actually, ito, inspired talaga sa Thrasher kasi kung mapapansin mo yung forma ko, mahilig ako sa mga skaters. So ako talaga, yung ganito, hindi nga siya pang solid na rapper Yung gantong forma kasi, mahilig ako skater. Loose na t-shirt. So, I've been a fan of skater community kahit sa States. Kaya yan Thrasher, trip ko talaga. Doon talaga siya kinopya. Doon talaga siya na. So yan mga kapenyo, rinig nyo naman, no? Mahilig pala sa skateboard din, no? Or formang nag-i-skate, no, etong si Pio Balbuena, na kung saan sinabi niya, no, mismo sa bunganga niya na doon talaga nila kinopya etong Thrasher na cup, no. Kumbaga, pinalitan lang nila ng tambay. So, dito pa lang mga kapenyo, no, gaya ng sabi ko kanina, game over na, inamin na ni Pio. So, wala na tayong masasabi diyan. Inspired. So, pagkatapos nun, nauso yung mga vintage cup, di ba? Yung mga vintage cup. Actually, may mga nauna pang gumawa sa akin ng mga ganong sa cup game. Nataon sa amin yung napag-inihita. Kasi ito marami kasi kayong marami kasing kayo matutunan dito. Pero parang ganoon din ako, brother di ba? Yes, true. Nung nagsisimula ako, wala nang pumapansin sa akin. Tapos nung naikilala ka na, dumadami na yung mga nakakapuna sa'yo, nasa highlight ka na, doon nila makikita yung mga mali mo. Totoo yan, mga kapenyo, napakaganda, no, ng payo dito na ito ni Rendon Labrador dito kay Pio Balbuena. Very well said talaga. Dahil alam naman natin, kahit ang si Haring Bangis, eto si Rendon, putaragis, grabe rin ang bash dyan nung araw. Kahit nga ako, talagang tinitirada ko nung araw yung mga yan, no, nung mga panahon ng Battle of YouTuber. Nung hindi pa sikat si Rendon Labrador, no, at si Jormel Labrador, no, si Haring Bangis nga, kung tawagin. At talagang kita nyo naman kung paano rin nag-success si Haring Bangis ngayon, at si Rendon Labrador hanggang sa, eto na, no, naging motivational speaker na siya. Ano naman ang plano mong gawin sa cup? May mga collections pa kasi kami na naka-ready, no, na tinatayang lang talaga namin yung releases. So, syempre, dahil yun yung naging concept ng Tambay Cups is yung ma-inspire doon sa mga ibang designs. No, nag-gets ko rin naman yung lagi sinasabi, naggaya, ganyan. Wala na tayo doon Pero next year, we will improve pa rin the quality kasi yung quality talaga yung priority namin Syempre, merong mga surprise na basta hindi ko pa masabi ngayon pero maraming surprise for next year. And syempre, we strive pa rin to create ng mga original artworks. Yan yung maganda sa sinabi ni Pio. Quality, unang-una na yan, na nasita na lang ng mga tao. Kita nyo naman mga kapenyo, yung ibang tahita version 18 nila ay talagang kitang-kita. Kaya nga kahapon, 'di ba, sa aking vlog nagsabi ako about wala ba silang QC, 'di ba, na pwedeng magtingin. So, kumbaga ito sinabi naman ni Pio at pinangako niya na magi-improve pa sila lalo. At about doon sa pinaggayahan, mas iaano nga nila, no, mas i-improve din nila na talagang gagawin na nila, no, yung sariling atin. Which is
maganda rin talaga na nabas si Pio eh. Kasi talagang yun yung sinasabi ko, hanggat hindi tayo namumulat sa ating mga ginagawa, patuloy natin gagawin yun. May sumita ngayon, diba? So ngayon, namulat siya, no? At gagawin ng araw nila na talagang mas i-improve nila ito at pang sariling atin, which is better naman talaga at napakaganda ng sinabi dito ni Tol Pio. Yun din talaga yun. Yun. O yun, so narinig niyo guys, okay magbadali. So, i-improve naman. So, yun. Yes. Abangan na lang natin. Tsaka suporta. Yun. So yan mga kapenyo, no? Sinasabi nga ni Rendon Labrador, yung suporta raw dito kay Pio Balbuena, sana nga, no? Huwag mawala dahil alam naman natin na marami pa rin naman sumusuporta dito sa Tambay Cup at talagang yung sinisigaw nga natin about nga dito, no? Sa pagsagot nga niya sa pinaggayahan ng mga Tambay Cup, nasagot naman na ni Pio dito at talagang inamin niya na inspired nga rin daw sila doon sa mga vintage cup at mga new era, gaya ng sinasabi ni Magago. At least talagang mga kapenyo, no, inamin niya, no. Yun yung sinasabi ko na pag nagkakamali tayo, gaya na lang neto ni Boss Barat ni Boss Parak na hindi pa rin umaamin sa pagkakamali niya. Kaya naman talagang punong-puno, no, ng mga basher ngayon etong si Boss Barat si Boss Parak pala. No, na kung saan dito kay Pio game over, no, talagang sobrang saludo ako dito kay Tol Pio na pag-amin niyang yan, at least talaga malilinawan na yung mga ibang tao, no. So kung magkakaroon man ng problema si Pio, doon na lang sa mga original na pinaggayahan niya, no, gaya ng new era, vintage, kung magdidemanda man yon. Pero kung wala, yan, tuloy pa rin ang negosyo ni Pio. So kung kayo nga tatanungin ko mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa pag-amin ni Pio na na-inspire nga sila, no, dito sa mga talagang vintage, new era? Comment nyo na lang down below lahat yan mga kapenyo at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kita na tayo sa susunod kong reaction videos.